Gawa tayo ng taro crackers, guys. Nakuluan ko lang dyan, guys, yung gabi natin. At nung malambot na nga siya, binalatan ko at saka ko tinurog ng tinidor. So, dapat ay pinong-pino yung pagkadurog natin dyan. Tapos, nilagyan ko lang ng asin at seasoning. Bahala ka kayo kung ano ang gusto nyong gamitin na seasoning. Tapos, sinalo ko lang to para mag-combine yung mga pampalasang nilagay ko matunaw. Tapos, tinagdagan ko lang din ng konting tubig. Tapos, sinalo-halo ko lang siya ulit. Yan. At after nga itong mahalo, nilagay ko na ang ating cornstarch. Kalahating kilong cornstarch na pala yung aking gagamitin. Pero kalahati lang muna yung nilagay kong cornstarch. Tapos, unti-unti ko siyang nilagay ng para malagay ko siya lahat. Tapos, konti-konting tubig lang para matansya natin yung ating tubig para hindi masobrahan sa tubig dahil gagawin natin itong dough. Tapos, kapag na-combine mo na siya lahat, syempre, kakamayin mo na siya. Pero nagugas ako ng kamay dyan. Tapos, hinalo-halo ko lang siya ng ganyan hanggang sa maging dough siya. Yan. Tapos, ganyan na nga siya. Hinalo-halo ko lang siya at minasa-masa hanggang sa mag-mix lahat ng ingredients na nalagay ko. Kasi hinati ko lang to sa dalawa at saka ko hinulma ng pabilog at napahaba. Pagkatapos ko nga itong hulmahin ng pahaba, binalot ko lang siya ng plastic tapos i-steam ko siya ng 30 minutes. Pero after ng mga ilang minuto, pinakuluan ko lang siya, binabad ko sa tubig. 30 minutes ko siyang binabad para mabilis. Tapos overnight ko siyang pinalamig para tumigas siya ng ganyan. At nung matigas na nga siya, so hiniwa ko na siya ng maninipis. Dapat guys, sobrang nipis ng ating hiwa para kapag ito ay nabilad at naiprito ay super crunchy siya. Yan, tapos inayos ko lang siya dyan para mabilad ko na nga siya. Kapag mataas ang araw, kahit 1 day lang siyang ibibilad. Pero ako kasi is 2 days ko siyang binilad dahil walang masyadong araw ngayon. Tapos yan na nga, naayos ko na siya. At after 2 days, ito na nga siya. Matigas na siya at ready to fry na siya. Tapos pinrito ko lang siya sa mainit na mantika. At after ng mga ilang minuto, yan, lumalaki na nga siya guys. So dapat mainit ang mantika natin bago natin ilagay. At ganyan na nga ang nangyari.